What is up, Potsairos? What's up sa inyo mga patatas? Nagbabalik naman tayo boys, syempre sa ating panibagong video. At ang pag-uusapan natin ngayon, ang isang pinaka-iconic na pick-up truck dito sa atin sa Pilipinas, ang Isuzu Fuego. Inilabas ng Isuzu ang Fuego dito sa atin sa bansa noong around mga 1997 para makipagbakbakan sa pick-up battle ng Mitsubishi L200 at ng Toyota Hilux. Fuego ang pinangalan sa sasakyan na to, sa pick-up truck na to, which is in Spanish meaning na apoy. Dahil gusto ng Isuzu na magmukhang matapang at agresibo ang image nito kumpara dun sa mga boring na workhorses nun. Ngayon, kung isipin natin, kumpara sa Hilux, panis nga boy. Pangit nga talaga ng Hilux sa mga panahon na yun eh. Kung ikukumpara natin sa Fuego, tol, mas pogi talaga yung Fuego para sa akin. Karamihan ng units dito, meron silang 4JA1 na makina din. Matipid sa crudo, which is perfect, syempre, para sa mga business owners. Matibay ang engine, tinatawag din nila tong indestructible engine, boys. Syempre, 4JA1 yan. Nananatiling matunog ang Isuzu Fuego hanggang mga early 2000s. Pero sadly, pinalitan to ng Isuzu D-Max nung around mga na 2003. Kahit wala na siya sa production, ang Isuzu Fuego pa rin ang nagsiset ng standards para sa Isuzu bilang go-to brand pagdating sa pickup durability dito sa atin sa bansa. Ngayon, itong i-review nating Isuzu Fuego, tol, pucha kakaiba. Itong Isuzu Fuego na to, pucha naka-solid axle, iba makina, at kung ano-ano pang ginawa, kumbaga Frankenstein yung sasakyan na to. Ngayon, para sa mga Isuzu owners dyan, panoorin nyo tong video, boys. Kasi sobrang dami yung matututunan. At putya, ito talaga yung sasakyan na ginagamit sa trail. Putya, hardcore trail. Putya, yung mga tumataob na. Panoorin nyo tong video na to, boys. Kasi sobrang interesting ng vinlog natin ngayong araw. Let's go! Okay boys, ito yung shoot natin ngayon, Isuzu Fuego. Nakapag-shoot na dati tayo ng ganito boys, pero ano yun, lowered. Ito naman tol, putya, ibang-iba na itsura tol. Ngayon lang ako nakakita ng pick-up na kasintaas din yung sasakyan natin tol. Putya, mas mataas pa. Pong! Tawagin natin yung owner boys, alamin natin yung kwento ng kanyang sasakyan. Let's go! Okay boys, ito yung owner. Papi, yung pangalan natin? Frames, pare. Ba't ang taas? Ano to? Ano kwento nito? Trail rig talaga. More on 4x4s talaga kami. Minsan camping, pero usually gusto namin yung hardcore talaga. Wakwaka ng ano. Yung mga tumatagilid, ganyan? Tumatagilid, gano'n. May mga last month, putya, may tropa kami. Tagilid talaga yung Land Cruiser, taob eh. Umiga, napagod. Nag-quit ka? Napagod, pahinga daw muna siya. Pakilala ka pala muna brother, tsaka yung kotse mo. Ako si Rames, ito yung 1997 Isuzu Fuego, pero solid axle swap. Solid axle swap. Paano nagsimula tong sasakyan mo na to, brother? Before, ito kasi first car, hindi actually, kotse ng dad ko, graduation gift, tapos naging service sa mga construction workers namin, tito ko, tapos hanggang sa natambak. Nabulok na as in parang makina na lang buhay. Yung body, interior, wala na, bulok Pagod na lahat. rin, gano'n? Pagod na. Tapos yun, eventually, napag-isipan ko, sabi ko, parang okay to maging trail rig kasi besides sa reliable yung engine niya, medyo kakaiba yung itsura ng body niya compare sa mga kasabayan niya, yung mga Hilux, Strada. For me, ito yung tamang proportion ng pickup for me, nung time niya. Medyo mas ano siya, compared doon sa era ng pickup nito. Oo. Medyo squalado pa yung pickup, Oo. yung Hilux eh. Hilux, medyo Medyo boxy curve pa na talaga to eh. sila. Okay. Ito, doon ako naseksihan sa body niya. Tapos, yun nga, engine, sobrang reliable, pero eventually, bumigay na sa akin. Kayo ang first owner na to, brother, sa inyong, first kayo brand owner. nyo binili. Oo, Isuzu Quezon Ave. So may memories ka nung bata ka nito? Actually, Kaya hindi. sumasakay, ganun? Mas matanda pa sa akin to. Talaga? Hindi ko na nasakyan to nasakyan ko nung baby ako, pero nung mga bandang, kumbaga, may isip na ako, hindi ko na nasakyan. Ano na siya? More on service na ng mga trabador namin. Yun na trabaho nito. Ilan na odo nito ngayon? Ngayon, nakalagay sa Odo 480. 480. 480. Ay, ang layo nun. So, pero nung nag-engine swap kami, hindi namin napagana yung sa Odo. So plus pa? Pero recently lang naman nag-engine swap, 2 months ago. Okay. Brother, na-share mo pala sa akin, chop suey na to? Sapsoy na to. Ito yung Fuego na, kaha na lang ang Fuego. Under chassis niya, rear diffs tsaka front diff, galing sa Nissan Patrol. Suspension system niya pang LC80. Tapos engine niya, galing sa Trooper 4JG2. Ito ba first car mo? Hindi. Nagkaroon ako dati ng EG. Wala pa ako lisensya noon. Okay. Tapos takas yun, mga takas-takas trip. Pero pagka malaki kasi village namin dati sa Cainta. So nagagamit ko naman. Pero yung, kumbaga yung may lisensya na ako, talagang legal na akong lumabas, ito na. Saan mo dinadala yung mga papalit? Siyempre ano yun tol, hindi naman siya para dito talaga eh. Oo.
Ano yun tol, medyo komplikado eh, no? Komplikado siya to the fact na Kunwari, paano mo naisip na gagamitin mo yung suspension ng LC80? trial and error, pero nagamit ko kasi siya ng as is na yung from stock, tapos kinabitan ko ng mga aftermarket parts na bolt-on, and then parang syempre may mga tropa ako na nasasakyan ko rin LC nila, yung patrol. Kumbaga na feel ko yung parang sobrang tibay ng under chassis ng patrol. Gusto ko patrol kakabit ko. Although may nakukuha rin ako ideas from ibang nagko 4x4 din dito sa Pilipinas tsaka sa ibang bansa. Kumbaga napag-ipon-ipon ko yung idea na yon para ilagay dito. So nung nakuha mo siya, nung sinisimulan mo siya buuhin, ano una mong ginawa? Una, lift. Suspension pa, yung stock niya pa na itsura yon. Oo, yung Nilift stock, mo lang pa siya? Nilift ko siya, 2-inch lift, tapos nag 2-inch kami na body lift. Pero, yun nga, nakulangan ako. Tapos, eventually, parang wala naman ang sumunod. Puro mags na lang, tapos bar works, mga bumper, side rail, tsaka step fork. Yun na yung mga sumunod. And then, siguro mga 3 years after nakaipon, solid axle swap kami. Solid axle. Brother, sa mga magtatanong, ano ba ang, kasi LC80 na yung huling solid axle sa swap eh, no? Solid axle na front, LC80, sa Land Cruiser. Sa Land Cruiser. 80 series 80 series ang last. Pero nagkaroon din ng 100 series na solid axle. Yun yung tinatawag nilang 105. Bakit ba hinahabol natin yung front axle na solid? Ano ba magical dyan? For us na talagang puro trail, iba yung articulation na nagagawa ng solid axle compare sa IFS. Tsaka yung reliability tsaka yung tipid sa pyesa. Ito wala ka makikitang yung mga upper-lower ball joint, upper-lower control Diretso arm. lang talaga, no? Oo, talagang solid axle. Pakita nga natin Tapos, to, boy. ayun na. Ano? Yeah, medyo may tulo-tulo lang. Medyo, madungis. Parang likod eh, no? Oo. So, ginagamit mo to sa mga yung tawid, yung yung hanggang gulong na yung tubig, gano'n? Ganon. Minsan, meron akong, may times na tubig hanggang dito. Lulusubin namin. Hanggang hood? Oo, hanggang hood. Tapos, minsan naman, yung mga ruts. Minsan, halos tao na yung ruts. Tapos, talagang kailangan talaga meron kang magaling na spotter para siya yung susundan mo kung saan ka dadaan. Kasi, syempre, hindi naman natin kita yung from the cockpit. Hindi natin kita yung... Tayo na yung spotter tol, inaalon na, gano'n. Oo. Lulutang na yung spotter. Mga ganon din. O kaya, pagka river crossing, check ng tubig, tutusok ng stick kung safe, tatawid. Pero kung hindi talaga, kung lagpas kotse na, hindi na dapat tawirin. Okay. Punta tayo sa sa side profile to. Tangina, ang laki. Oo. Boy, sige mo naman to. Ano to? Anong sukat to? Ito, this is 36 by 12.5. Okay, boy. Ano siya? 325/85 R16. Okay. Ito ba yung beadlock na tinatawag? Ito yung beadlock na mag. Para kapit So, yung oo. Kahit na mag 0 PSI, walang problema. Hindi siya madedebid. May mga instance na ako na ganun na trail kami, butasan kami ng gulong. Wala. Talagang 0 PSI. Nakakalabas kami. Dahil dito sa beadlock? Dahil sa beadlock. Guys, yung beadlock, tama ba may labi pa itong pag ganun eh? Yes, ito yung lab. So yun yung naglalak. para kahit umikot yung gulong, Oo. sumasama yung goma. Mm. Okay lang pala maflatan eh. No? Okay lang maflatan. Okay lang maflatan. Yan ang advantage na. Tapos, ano to? Orig paint pa ba to? Ganda ng kulay, Hindi, no? actually na to. Repainted na to? Repainted na to. Yung stock color nito is lighter ng konti. So, medyo gusto ko parang buhay yung kulay niya. Kaya medyo dinarken namin. So, ayan, ang dami ng gas-gas sa trail. Pero yung uso kasi sa mga colors dati, tol. Mga 90s, ganito talaga Oo, kulay, ganyan. Ang tawag nila Crayola. is Blue Mica. Blue Mica sa papel yan. No? Tang inang taas, tol. Oo. Si dad mo, kumusta naman? Actually, momit daddy ko di na sumasakay dito. hindi na sila sumasakay dito. Parang may times lang nasasakay sila. Talaga sa pilitan pa minsan or like wala talagang masasakyan. Sasakay ko sila dito, pero puro reklamo na yung naririnig ko. Hindi na masaya, Hindi na masaya. Taas, tol. So, ano mga pinalitan? Engine ng patrol, Engine ng Trooper. engine ng trooper, Pangilalim, under chassis straight patrol. Tapos suspension system ng Land Cruiser. Tapos wala, yun lang naman. Interior upuan din ng Trooper. Yun lang. So, bakit hinanap mo talaga na 4x4 o sumakto lang? Sakto lang din, pero kasi sa place namin sa Montalban, taga Montalban kasi kami. San Mateo, di ba? Yung pamontalban na yun. Sa amin kasi puro talaga trail. Puro more on off-roading kami, enduro, 4x4. Yan ang mga hilig namin. Ito ba tol yung mga putya, yung lumulubog talaga yung buong kotse? Ganun. Oo.
Yung parang sa sa show, ano ba yun? Games? Parang laro siya, Ano yun, snow runner? Oo, yung mga ganyan. Mga ganun, oo, ganun. Puta, di sobrang dumi nito, boy, pagkatapos. Madumi, talagang madumi. Minsan nga, iba na yung singil sa amin ng car wash eh. Singil sa amin ng car wash, minsan doble na, ganun. Lagpas doble pa minsan. Dahil sobra. Depende sa putik talaga. Minsan wala ka nang makita sa salamin. Talagang kami na yung naguhugas sa ilog, gaganon na namin sa salamin. Taas, guys, oh. Gano'n nakatagal sa ito? Ito, sinimulan ko siyang buuhin 2018. So, 2018, 6 years ago. Tama? Hindi. Di, 8 years ago. 8 years ago. 8 years Tagal ago. na rin pala. Tagal, tol. hindi ko na namalayan kasi nag-start ako noon. 2018, wala pa ako lisensya noon eh. Pero, kasi nga, hilig ko talaga. Ako at saka lolo ko, hilig namin talaga sasakyan. So, kami dalawa lolo ko, kami ang tandem sa kahit yung dati sa Okay. Silipin natin, tol. Ano tong Ano tong yan, tangke dyan? wala, yan, sa busina yan. Yung air horn. Air horn. Ang laki ng compressor, Oo. tol. Ayan, Tapos yung battery, ano to? Hindi, kasi Extra last lang? time naglolo ko yung battery ko. Apang patong. Pangpatong pagka may extra battery. Pero ngayon okay na. Sa alternator kasi problema. Uy, ang laki. Kamusta yung May marami ka rin mga friends na ganito? Actually, oo. Usually, ang mga grupo ko talaga is more on 2 4x4s. Kasi marami. Kami, iba't ibang brands. May Land Rovers, may Toyota, Nissan, Mitsubishi. Kahit ano naman. Basta, kumbaga, yung passion namin sa off-road. Yun ang maganda. Marami mapagtatanungan. Oo, marami. Hindi kami, kumbaga, kulob sa Oo. isang Tapos silipin natin ilalim. Tol, putsang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang taas. Kaya sulit dyan yung mga mekaniko. Minsan di na nagja-jack. Nakahiga na lang, Sumusot lang sila sa ilalim, okay na. Ang kawawa yung pag magja-jack, tol. Puta, yun ang Oo. laki. Kasi kailangan malaking jack or nakakailang patong-patong ng Okay. Ang ganda, boys, no? Nakakatawa na makita ng ganito. Ang laki. Ano yung Dito tayo sa harapan, tol. Ito yung kanyang mukha, boys, oh. So ito lahat ng to nagagamit natin. Nagagamit lahat yan. Yung winch sa mga, kunwari, ako, mabalahaw ako. Nagagamit ko yan para sa sarili ko. Pero pagka may times naman din na yung tropa naman ang mabalahaw, nawi-winch namin, nahahatak na. Okay. Ano na yung worst na nangyari sa trail? Dito actually wala siyang history ng taob. Meron lang tagilid pero hindi siya yung Hindi 90 degrees. 90 degrees na Tagilid siya halos 45 degrees tapos sandal yung buong driver side kasi medyo talagang malala yung rut. Yun lang, wala naman ng Kasi actually dinesign din namin yung height ng sasakyan. Ang target ko talaga is lowest to the ground. Hindi siya yung iba na ang tataas. Lowest to the ground to? Lowest to the ground. Ay, 2 inch lift. Yung iba kasi meron talaga yung parang nakapatong na yung Oo. yung Ayaw namin ng ganon. Hindi kami fan ng ganon. No hate naman. Pero kasi, more on mas taubin siya. pag ganun kataas. Yes. Ito, advantage ng long wheelbase, tapos mababa. Mas kapit siya. Center of gravity, no? So, yung center of gravity niya mababa. Kaya si Wembanyama, madali matumba, no? Oo. Tumba Si yun. Wemby. Okay, so ito, ginagamit natin to para sa mga maprotektahan, no? Yung Oo. mga headlight, Sa bungguan. No? Bungguan. Meron na nangyari, tol, yung may banggaan din ba sa mga, pag nagde-trail kayo? Pag nagte-trail sa lupa, yung mga pader Madulas. ng bundok, dun mo mababangga, yung mga puno, ganun. Normal yun. Parang, kumbaga, kung ano yung nature, matatamaan mo talaga. Okay. Ano ang, syempre kadalasan sa mga age natin ngayon, tol, lowered. Lowered. Diba? Bakit nagsimula Ito- talaga sa family nyo, ganon? Hindi, actually, ako nahilig din talaga ako naging interested ako sa 4x4s dahil sa mga tropa, saka sa mga, napapanood ko na rin sa YouTube, internet. Kaya talagang naging interested ako sa 4x4s. Saka hindi siya yung, simple lang siya. Mahal, oo, medyo mahal, medyo may kamahalan yung pyesa compare sa mga lowered. Pero yung simpleng aakyat ka ng bundok, picnic kayo, kain, kahit minsan tuyo itlog na maalat pagkain. Iba yung memories, iba yung excitement kapag Tsaka yung yung, ewan ko, sa akin gusto ko nakikita madumi yung kotse, no? Oo. Tapos pag lilinisin mo, no? Malaking satisfaction pag Okay, masaya kasi yun guys, makikita mo tumutulo yung di ba? Nakakatawa. Pwede makita natin yung engine, tol? Sige. Makita natin yung engine guys. So ito ang engine ng Trooper. Trooper. Ano ang stock na engine na to? Ang stock na engine nito is 4JA1. Pare sa crosswind? Oo. Tapos merong nirelease na 4JB1. Pero ito, ang nakakabit natin is 4JA1. Ngayon, 4JG2 na turbo. Guys, may mga maraka ng Oo, hindi na linis yan. Kamusta yung engine swap na nangyari? Actually, sobrang smooth.
kasi actually bolt-on. Kahit na 700cc yung difference nila, may turbo, may intercooler, pagka Isuzu usual, bolt-on eh. Hindi siya yung parang iba na ang dami mong babaguhin sa mountings, gano'n. Ito, sobrang smooth. Actually, ilang araw ba tinira to? Dalawang araw lang ata kinabit. Shoutout sa inyo, Tiflac Auto Works. Kila Tito Paul, kila Paulo. Okay. Sila gumawa niyan. Ano yun? Naligaw tong kotse ko doon kasi puro Land Rovers yung ginagawa. Pero yan, doon namin pinakabit. Anong nangyari dun sa lumang engine? Sa lumang engine ko, binenta ko siya. Pero ako kasi meron na akong feel na malapit. Hindi ko na gusto yung yung takbo niya ganun. Pero naman, although dineclare ko naman sa buyer na ganun na yung sitwasyon. Saka sabi naman nila, i-overhaul naman daw nila yun muna bago ikap. So kahit paano, na-dispose naman ng tama. Oh, isilipin natin yung mga tol. Palit ka ng radiator, syempre. Radiator, naka 3 rows ako, galing kay Zom. Tapos yung mga, tol, so, ibig sabihin yung tubig, hanggang saan dito yung tubig? Actually, pagka yung lumulusong. Oh, yung lumulusong talaga. Minsan, kahit hanggang dito yung tubig, hindi naman kasi siya totally talaga nagsasubmerge sa water eh. Gawa ng yung may bumpers, may ganto. So, hindi naman kami yung talagang babad sa tubig. Pero kung may daan times lang? Daan lang. Pero kung may times na bababad sa tubig, walang problema as long as meron ka snorkel at saka sealed ang airbox mo. Ito. Oo. Kasi guys, pag saka lang naman namamatay ang engine pag nakahigop ng tubig. Nakahigop ng tubig. Nag-hydro lang. Dun guys, so dun siya humihigop punta dito. Sa mga tol, sa mga kunwari nakakita kayo ng guys, yung tawag doon, mag-isa umaapak hindi. Tawag nila doon, yung mag-uusok na malakas. Basta yun, tawag doon. Oo, basta yun. Takpan niya yung guys, takpan niya yung higupan ng diesel hangin. runaway. Ayun, diesel runaway. Diesel runaway. Ayun, takpan niyo lang yung guys, para hindi makahigop, mamatay. Yung iba kasi pinapatay tol. Pinapatay. Walang mangyayari. Walang mangyayari guys. Ganun lang, tanggalin nyo to. Pero kasi nakakatakot tol. Nakakatakot. Pag nasa senaryo ko na. Pagka talaga, Ang mabay example, sabi ni Rich Potato. pagka medyo nagpapanik din talaga, syempre medyo mabagal nang magsisink in sa'yo Oo, anong tol. dapat mong gawin eh. Sa sobrang dami na napanood na Oo. tutorial, no? Takpan nyo lang yung guys, yung field. Pero ang tagal kasi no? Kunwari, alisin mo pa to. Tatanggalin pa yan, yun, tatanggalin pa yun. Marami. Maintenance na itong engine, kamusta? Maintenance sa engine actually hindi pa namin masyadong nalalaman. Pero kasi based on sa friends ko na, example, may friend ako na naka 4JG2 sa Land Rover Classic. Basta alaga lang sa change oil, yung overheating niya actually kahit daw ilang overheat walang problema eh. Hindi siya basta-basta, 'di ba? Mag-warp? Hindi nag-warp basta-basta. Isuzu engine eh. Talagang sobrang doon sila subok. Okay. Ano ang best thing para sa'yo sa kotse mo? For me, the best thing sa kotse ko, Yung tipong hindi mo makukuha sa ibang sasakyan. hindi ko makukuha. For me talagang yung satisfaction ko every time I'm driving it. Yung kahit na sabihin natin, syempre, hindi naman lahat na nakakabit sa akin is yung pinakamaganda, hindi naman yung pinakamahal. Pero seeing my car na tumatakbo, kumbaga maamo sa akin, masaya ako doon. Yun ang pinaka-best sa akin. Bro, tanong ko pala, any tirik moments sa kotse mo na to? Tirik moments? Tirik moments? Madami. Madami yan. Pinaka-worst na nangyari? Worst na nangyari. Yung mga eksena, Ayan, girlfriend ko. Kita niya lahat ng mga doon. Siguro, tirik moments. yung tipong traffic sa EDSA, tangina tumigil, gano'n, may mga ganyan. May time ako before na naubusan ako ng clutch fluid. So, ayaw pumasok. So, ang ginagawa ko every time, lalo traffic pati nun, Quezon Ave. So, traffic yun, as in bumper to bumper, tapos nawalan na akong clutch, umuulan. Ano sighting nyo? Anong oras to, mga oras? Gabi na parang mga 6 or 7. Ang peak ng traffic? Oo, rush hour. So, nung una, ginagawa ko pa, syempre, ayoko magpanik, tapos gusto ko talaga gawa ng paraan, maitabi sa tamang pwesto. Ginagawa ko pa nun, pepreno ko hanggang sa mamatay, tapos pasok uli ng primera, saka ko lang magja-jerk siya unti-unti, tapos papahintuin ko ulit, ganon. Tapos hanggang sa medyo tinabi ko na, nag-top up ako ng yung pala, sira lang, na lang yung o-ring nung sa secondary. Doon lang siya nagli-leak clutch fluid. Tapos, pinakamalala, siguro nawalan akong preno. Nawalan ng preno? Ginawa akong preno taxi. Binangga mo? Bakit gago? Paano nangyari yun? Actually, convoy kami ng girlfriend ko noon. Tapos, sempo na lang, nasa likod ko siya. Kasi kung nasa harap ko siya yung mabubunggo ko. Before pa ako mag-solid axle swap nun. So, disc brake likod, tapos 2 caliper sa harap. Yung isang caliper sa harap, may leak. Yung isang side,
na tanggalan ng bolt. So lumuwag, tapos yung likod, drum brake, nag-leak din. So lahat may leak. So dudulas lang talaga, hindi siya hihinto. Ayun, hanggang sa... Engine brake, hindi mo na engine brake. Na engine brake ko. Problema, kahit yung Primera ko, problema doon, nag-stoplight. So hindi na talaga ako hihinto, bubungguin ko na yung taxi. Taxi ng random na tao? Random na tao. Gago. May sakay pa siya actually. Mabait lang din talaga yung taxi driver na ano. Although ano naman, inadmit ko na sabi ko, boss, pasensya na. Talagang nawalan na akong preno. Mabait siya actually. Ito na setup mo niyan, ganyan na. Hindi pa. Actually, ibang bumper pa itsura nun. Yun pa yung full na loop yung bumper ko. Copy siya na ARB. Yung hanggang headlight. No? Oo, yung hanggang head. Ganon. Gago durog yun. Warat. Warat talaga yung taxi. Kahit ang bagal ko nun, parang ano ba? Talagang warat eh. Parang ginawa ko talaga siya preno. Wala na akong choice. Buti na lang din talaga. Hindi mamahaling kotse. Okay, pakita naman natin yung suspension, tol. Suspension. Ito guys, yung LC80. Ayan. Guys, oh. Old man Emu, tsaka coil spring ng LC80. Mucho matibay ito, tol. Oo. Actually, hindi pa namin naasikaso kasi hindi pa talaga namin tapos to. So, yung under chassis ko, marami pang kulang. May mga babaguhin pa kami. Example, yung sa likod. Plano namin i-coil spring namin yung likod kasi hindi naman na kinakargahan. Coil spring namin yung likod, tapos puputulin yung bed. Parang babawasan namin yung bed, bobcat. Parang babobcat namin. Idea na nakuha ko galing sa Thailand. Para sa, anong gain nun? Ang gain nun is mas gaganda yung departure angle sa trail. So example, parang yung Matarik, yung mga steep talaga na terrain, pagka umakyat siya, hindi sasabit yung likod. Iiksi okay. siya. Kasi iiksi o tataas? Iiksi. Okay, kasi hindi na matatamaan yung tailgate, Oo, no? hindi natatama yung tailgate. Okay. Ganun, may mga ganun pa kaming kaya yung mga undercoat, sabi ko, huli na yan. Unahin namin muna yung mga everything mechanical. Bro, pwede natin masilip interior? Sige, sure. Pakita natin loob, guys. Ay, pucho, pero malinis yung loob, tol. Malinis. Malinis. May lang, kalat lang. Naka-enjoy pa siya, guys, oh. Ayan. Okay. Shoutout sa'yo, Pablo. May friend kasi ako na nagpa-parts out ng mga trooper. Sa kanya galing engine, galing yan. Ano to? Stock to ng Stock to ng... Stock na ng trooper. Talaga? Sa Japan. Sa Japan. Oo. Yun yung mga stock nila doon, ang kulit kasi naka-Recaro Enjoy, Kaya nga naka-Brady V na stock rim. Ganun yung mga trooper nila sa Japan. Okay. Ayan. Pwede ba tayo sumakay? Pwede naman, sige bro. Sakay tayo, guys. Parang ang hirap umangat dito, ah. Ang hawakan. Wala yun. Kaya minsan patalon ako sumakay dyan. Tara, upo tayo, bro. Adjust mo na lang bro yung upo. Okay. Gago, Yan. taas, tol. Paano si girlfriend, paano umakit? Talon din? Hindi. Actually, sanay siya. Kasi family nila ito off-road. Idol ko kuya niyan. Kuya Jampol, kung makikita mo to, idol kita. So, anong meron dito sa interior, Sa bro? interior ko, wala naman. I'm keeping it stock as much as possible. Pero yun lang, sounds na budget meal. Sa garahe lang namin ginagawa. Tapos yan, steering wheel, prototipo na OG galing kay Aya Anton. Tapos yun lang. Bakit yung bro? Ano to, armrest to? Armrest to. Bakit siya baba? Ito yung mga unang Fuego na ang armrest is ganyan. Kasi yung parang mga late 2000s 2000 onward, handbrake nila. Mataas na yung center console nila. Wala na yung handbrake dito. Ito kasi dito pa yan. Pero hindi nag-function yan. Walang handbrake to. Baba, no? Mm-hmm. Kaya mo, Kaya hindi ako makaganon eh. Nakakangalay din minsan. So, ito mga dagdag na natin to. Oo, yan. Mga ko na yan. Ito Running is para sa compressor, pang air horn, lockers. Tapos dati, iniisip pa namin handbrake. Tapos ito, LED bar sa taas. Sa taas? Oo, ito yung wind patrols ko na. Kasi ayoko na nung de-remote. Dahil? Mas sa akin mas convenient na nandito ako sa loob. Tapos kung may winch man naman doon, in-out na lang ako dito sa loob. Press na lang ako. Babatakin press ako ng out pagka hahatap. Ano yung mga nakikita natin na, kunwari, syempre, marami kayong mga rigs no? Ano yung magaganda na wala dito? For maganda na wala dito. Yun, kasi wala akong alam bro sa sa trail. May mga
Ano yung kunwari, automatic na... Ayun, mga ganun. Yung mga ganun? Pero ito naman actually, dahil siya base model, nakakatuwa yung mga power window, every climate control, kompleto. Ang siguro, hinahad ko lang na meron to is yung katulad ng sa mga land sa patrol, yung meron Bakit? meron siyang built-in na ref. Parang ikaw lang yung kilala kong nagganap. Gusto ko nun. Dahil, Gusto ko, mahilig ako sa malis ako ng meron. parang yung mga tropa ko never naman, never nila ginagamit no? Pero sa bagay. Nakakatuwa yung gano'n. O syempre kasi sa trail, no? Oo, lalo sa ano, trail. Kaya usually, baon kami, malaking cooler. Tapos kamusta naman ang ano? Syempre, dinadala mo ba sa car meet to? Dinadala ko. Last time, nasa Hardcore Manila ako. Tapos last na natanggap ako sa Legends of the 90s no October. Yun, mga ganong car meets. Tapos, yun, sa Mapua, yung grupo namin sa Click Mapua. Kamusta yung ano bro, yung compliments na nakukuha? For me, compliments actually, hindi ko ina-expect na ganun yung na-appreciate nila yung kotse, yung rig ko, na parang kung ako titignan ko, syempre parang hindi pa ako totally satisfied. May hinahanap ako para sa kotse. Pero, yun nga, yung compliments na nakukuha ko, overwhelming. Hindi siya yung parang madidisappoint. Magugulat ka yun. Okay. Ano ba yung mga future plans mo para sa kotse? For me, future plans, as of now, wala pa naman. Pero future plans ko kasi Kunwari may may 1 million pa. Ano yung mga gagawin mo? engine upgrade. Engine upgrade? Kasi although sobrang satisfied ako sa 4J, lalo na magaan yung body. Magaan yung body ko. So kaya ng 120, 130 with all stock na 4J Jeep. Pero medyo naghahangad pa ako. Gusto ko parang plano ko magpalit ng turbo. May tropa ako na naka-red rotor head. Baka yun, mga ganun lang. Kasi di ba sa trail hindi mo naman kailangan na mabilis? Oo, hindi kailangan na mabilis pero medyo makulit ako. So, parang talagang... Ikaw ba yung nagpapatalsik ng ano? Minsan... Ikaw ba yung sumisira ng runway doon sa lupaan? Minsan, ganun kami. Talagang pagka nagkakulitan na, talagang kulitan kami. Okay. Pero kailangan mo gusto mo lang bumilis ka sa trail, gano'n? May hinahabol din akong bilis sa kalsada. Ah. Kasi nakikita ko yung mga builds sa ibang bansa na kahit na, example, naka 40s sila na gulong, mas malaki pa yung gulong nila kaya sa akin, pero kaya nilang sumibat ng talagang sibat, tapos kaya nilang umabot ng 150, 180, ganun. Talagang wild. Actually, wild bumuo ng mga 4x4 sa ibang bansa. Talagang hindi mo ine-expect na kahit napakalaki, napakabigat, kayang tumakbo na. Yung top speed mo, mga 120 ka? 130? Ngayon, nung nakaraan na tinakbo ko to sa 120. Ano yung floor down yun? Floor down. Butas na yung floor, gano'n? Hindi Ganun siya ka-floor down? Hindi pa naman lumulusot sa floor. Pero Tagos na sa carpet? Hindi pa tagos, hindi pa naman. I mean, ano na siya, max niya na yun. Max niya na, pero kasi medyo hesitant pa kumbaga alam kong kahit pa paano, meron pang konting matipiga. Pero yung 90s na feeling na. Oo, medyo hindi na ako yun parang tulad dati na pagka nakita ko yung mga tropa kong kumulit, tanga na floor sa akin, ipa-floor ko. Okay. Hindi na kasi parang, syempre, lalo as a student, hindi ko naman magagastusan kagad. Bagay, So, pag sumabog, as much as possible na kaya kong alagaan, pero kaya ko rin, kumbaga, wakwakin. Oo. Di ba? Etong bro, ilan ang boost mo? PSI? Ngayon, dahil stock everything, lang siya, 11.2. Pero medyo pagka sigaw na yun, lalo naka-downpipe lang ako ngayon, hindi ako naka-full exhaust. So, may kahit pa paano, talagang may loss pa siya. So, kung mag-full exhaust, gagawin ko yung mga upgrade. Talagang malaki pa yung gains ng potential. Pero maganda guys lang yung tsura, no? Yun din na nagugulat yung mga friends ko na kahit na anong taon yung kotse ko. Kakakuntigas, naka-clutch to? Stock yan. Ang tigas naman ito. Oo, stock. Ang tigas no? Yan lang ang cons ng medyo malikot hindi siya yung parang iba na example. Yung nakashoot na? Oo, yung parang masikip. Ito parang ang luwag. Ano to, ever since ganito to? Ever since ganyan yan. Pero akala ko nga dati yung stock na transmission ko is nasira na. Pero nung nagpalit akong transmission, ganyan pala talaga. So ngayon wala lang akong budget pero gusto kong bumili parang may binebenta si Joms na medyo magiging tight yung Bushing? Bushing ba yan? Para siyang bushing Pero yun nga, magiging tight yung shift knob mo. Anong mga... Pero siya, no? Ano yung mga... Kunwari, sa trail nyo, no? Ano yung pinagkaiba kapag yung kotse mo modelo?
Curious lang. Malaking bagay yung comfort kasi yung mga kotse ngayon sobrang komportable na. Pero yung comfort na yun minsan nakakatakot kasi iba yung reliability ng ganitong. Iba yung for us na nagte-trade. Iba yung reliability, iba yung tibay ng ilalim, hindi siya sobrang selan. Although oo, may times talaga nabibigay pero hindi siya parang sobrang brittle. Kasi, tsaka parang feel ko kapag parang tumaob, no? Oo. Gago. Magawa mo yung model ng kotse. Oo, talagang medyo Tamaan mahirap. Mahirap, saka matagal, matrabaho. Lalo sa dami ng ngayon, sensors, di ba? Kawawa Oo. electrical dun. Actually, yung last time na may tropa amin tumaob, siguro 3 oras namin bago itayo. Pagkatayo, mga 5 minutes, 10 minutes, tiro lang namin yung airbox, intay namin bumaba lang, start, yun na, andar na ulit. Parang wala nangyari. Gano'n siya kataob? As in, gano'n? Pakita ko picture. Sige pa. Ano siya? Paano nangyari? Gago, parang scary naman nun. Medyo, Yung kotse ko, makikita ko nakabaliktad. na kami nun, talagang... Ano yung GTA? lasing na kami, tapos talagang may bato siya na na daanan, hindi niya napansin. 90 ito yung 90 degrees. 90 degrees yan. Tayo na wild. Paano tinatayo yung ganyan? Saan yung puwersa yung mga winch namin? Kunwari, win sa puno, win sa bud, ganun. Iba't ibang angles para Higa ganon. Oo. Tapos binabago namin yung pwesto every time na, kunwari, gumalaw na, slipat ng winch ulit para Pero ako kasi curious ako, hindi, parang kunwari ako na nasiraan nung, kasi for sure papagawa mo yung bubong pinto, di ba? Yung ganyan. Malaking advantage yung, example, ito, yung kaibigan namin na, malaking advantage kasi bakal, complete, all around the bud, kompleto yung bar. So, wala naging damage. Na-damage lang, nabasag lang yung snorkel niya. Barworks is itong Yung mga bakal-bakal. Ito guys, ito. Yung mga stepboards, yung side rail. Pati yung salamin, hindi nabasag? Walang basag. Doon kami nagulat. Kasi 90 degrees siya, tapos puro bato. Yung ilog na yon kung saan siya tumaob. Hindi ba yung barworks tatama dun sa mismong body pag tumaob? Hindi. Actually, sa matibay talaga yung mga barworks. Kasi talagang, yun ang kagandahan na hindi nakadikit masyado sa body. Kasi para may play pa. Oo, may allowance pa siya. Once na pero gumalaw yung kanya? Gumalaw konti, pero malaking bagay kasi madali hilahin lang minsan na winch yan. Minsan ang inaano lang namin, winch lang hihila, didiretso na yan. Any advice bro sa mga gusto mag-trail at kumuha ng ganitong rig nila? Advice sa mga gustong mag-trail, gusto mag 4x4, gusto mag off-road. Ihanda nyo yung sakit sa ulo, maging committed kayo sa gagawin nyo, at saka if you're passionate enough to handle yung stress, yung kung ano masisira, kasi for sure bawat trail hindi ka 100% sure na safe kang lalabas. Huwag nyo kakalimutan magdasal. Ingat lagi na check lahat, lalo preno nyo, kung anong mga something sa kotse na usually nasisira or dapat usually. Yun lang naman, lakihan lang yung yag balls. Magkano ang, kunwari meron kang stock na any coach, Fuego, Highland, magkano yung budget para makabuo ng ganito? Makabuo ng ganito. Maka-lift, makabili ng mugs, makapag-bar, bar ganyan. works. Depende din kasi talaga. Depende sa way mong, the way mo gagamit. Hardcore trail, syempre, you must use yung para sa trail talaga. Kung more on overlanding ka, pang-camping na gamit kakabit mo. Pero example, kung pang trail siguro, let's say makakapag-trail ka naman na mag-upgrade ka sa sasakyan worth 200 to 300. Ako kala mo 100k lang. 100, oo, pero kumbaga syempre wala pang bumpers. Mugs tires pa lang yan. Mugs tires, suspension, pero kung gusto mo na ng may mga bar works, may winch, handa mo 200 to 300. Ano ang best platform para? Best platform. Kasi maraming pick up no? For me, may Strada, may para sa'yo, Ayoko talaga ako into Isuzu yan. Kasi ako, for me, reliable talaga sobra is comfort, makukuha mo. Example, lamig ng aircon, makukuha mo. Medyo mahirap Mahirap sagutin may strengths, no? May strengths, merong pros and cons. So, mahirap sagutin yan. Depende na lang sa pag-appreciate mo talaga sa sasakyan. Any shoutouts to end our video? Shoutout, syempre, una-una sa girlfriend ko na saksi lahat ng paghihirap ko sa kotseng to. Kasama ko lagi sa trail. Mga friends ko sa BDNZ,
sa Super Friends, sino pa ba? Sa mga kila Tito Paul, sa Diflac Auto Works, sa mga ano pa ba? Hindi ko na alam eh. Si Rayleigh. Sa Kalikwapuwa, sa'yo Riley. Shoutout sa inyo. Ayan. Yun. Yun Bro, lang. again, salamat. Bro, thank you. At sana may natutunan kayo guys, no, sa Fuego na to. Nakakatuwa kasi makakakita ng mga ganitong sasakyan guys. Lalo na 90s car. Ito talaga yung mga era nung bro, masarap gamitin talaga pang 90s. trailer. Kasi kung sabi mo naka Hilux ka na 4x, parang mahal kasi, no? Mahal. Pero comfort talaga habol. Go na. Pero kung ako picture, tang 90s car pa din, no? 90s pa rin. Iba yun. Iba na itsura tol, kunwari, ang dumi. Iba Tang yung- nasa 90s car ka. Iba yung puso. Iba yung puso ng kahit mas matanda pa, example, kahit mas matanda pa sa akin yung sasakyan. Oo. Guys, isipin mo, yung ano pala nito, question ko lang, no, yung aircon. Aircon, actually ito rin chapsuy na aircon ito. Aircon na to ng Starex para ma-maximize ko yung Ano madaya, malamig kasi sa Starex Oo, eh. malamig. Yun ang aircon. Malamig siya. Okay naman, pero pagka lang talaga tirik yung araw dahil nga ito hindi ko pa naayos nito. Tumatagos pa rin talaga yung init. Pagka tanghaling tapat talaga. Pero once na lumalamig siya. So, bro, again, salamat. Bro. At sana nag-enjoy kayo, boys, sa ating finiture na sasakyan ngayon. Nakakatawa makakita ng ganitong build, guys. No? Kita kayo sa susunod video, boys. Let's go!